Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your Mars Pauline, and for today, pag-usapan natin ang isang topic na sobrang malapit sa puso ko, and it is about relactation. So this vlog is dedicated para kay Mommy Clarice kasi she messaged me and asked anong dapat niyang gawin para maiangat ulit ang kanyang milk supply kasi parang babalik na ata siya sa work and magkakaroon ng changes siyempre sa kanilang pamilya. So natatakot siya na baka dumating yung oras na mawalan talaga siya ng milk. So as a mom, siyempre knowledge is power, kaya gusto niya maging prepared ano yung mga pwede niyang gawin kapag nangyari to, lalo na ngayon medyo bumababa na daw yung supply niya. So I will be sharing my relactation journey, and if you're interested with this kind of vlogs, keep on watching. Hi guys! Para sa mga bago sa channel na to, I'm your Mars Pauline and I do have 4 kids. So this channel is more on motherhood, parenting, travels, food, and everything in between. So kung ganon ang klaseng content na gusto ninyo, consider subscribing onto this channel. And syempre, hit that notification bell na rin para ma-update kayo kapag nag-upload ako. Hello everybody! Hello Mommy Clarice, and again maraming salamat for requesting this vlog. Na-inspire akong gumawa ulit ng content because ang tagal na nung last na upload ko, and I've been all around the place. I've been supporting baby wearing month, kaya medyo busy tayo. But then again, you inspired me, kaya naman let's do this. Okay, so ang topic natin is about relactation. So, ano nga ba yung relactation? So, relactation is the process of starting to breastfeed again after stopping for some reason. So, wag tayong judgmental. Hindi porket hindi nagpapadede, ayaw niya. So, merong mga rason kung bakit naman humihinto ang isang nanay sa pagpapadede, katulad ko. So, returning to breastfeeding is actually two-part process. So, una, it is yung pag-i-induce or pag-bring back ng milk supply ni mommy. Second part is getting the baby to feed the milk na produce mo. Kasi whether we like it or not, iba ang lasa ng breast milk sa formula. So, dalawang part yan. So, doon muna tayo sa first part. Paano nga ba kapag A, bumagsak na yung supply ko, or B, totally wala na akong milk supply? Ano yung dapat mong gawin? But before I answer those questions, before I give you tips and, pahabain ang kwentuhang ito, bakit nga ba nagkakaroon ng relactation? So, unang-una, kapag huminto ka earlier than expected, pero gusto mo ulit bigyan ng chance ang pagpapadede. Minsan nangyayari to kapag nagkakaroon tayo ng postpartum, ayaw nating padedein yung anak natin, and then pag bumalik na tayo dun sa sigla natin, pagka okay na tayo at naayos na natin yung sarili natin, na-realize natin na ay gusto ko talaga magpa-breastfeed. So that's one. This was somehow my case when I got pregnant again after Moymoy. Kasi si Moymoy tsaka si Terdy, parang 8 months old lang si Moymoy nung dumating si Terdy. So, syempre, I needed to wean Moymoy kasi nagko-contract yung matres ko. Though, tuloy-tuloy pa din naman ako, pero humina talaga yung supply ko. Like, nag-drop talaga yung supply ko. And lucky me, bumalik agad siya dahil syempre, natulungan ako ni Terdy. And nagkasakit din ako last year, kidney cancer. So, medyo, syempre, kinailangan kong ipahinga yung katawan ko. So, again, huminto na naman yung milk ko. But then again, so, bumalik na naman siya after relactating. So, 2 times na pala ako nag-relactate. No? So, I really have to do this video.
So, the second reason na bakit nagre-relactate ang mga nanay is kapag yung baby mo, nagpo-formula na siya, and then you realize na lactose intolerant siya. So, ganito si Moymoy. Lactose intolerant si Moymoy. Kaya naman talaga nung pinanganak ko si Thirdy, talagang kinailangan kong i-up agad yung milk supply ko kasi nga, walang tinatanggap na milk si Moymoy. Actually, ngayon na malaki na siya, ngayon lang siya nakakatikim ng gatas, which is yung mga lactose-free. Pero before, wala, hindi talaga. Like, until now, kapag nag-ice cream siya or kumain siya ng anything na made of milk, ice cream, fruit salad, mga ganyan, automatic. Kain siya, fruit agad siya. Ganun kalala yung pagiging lactose intolerant niya. So, para dun sa mga mommies na nag-formula pero kailangan ibalik sa breast milk kasi nga lactose yung baby nila, another reason for lactation yon. Third is kapag nahiwalay ka kay baby. Usually, ito yung case nung mga nasa ICU, yung mga baby nila, like mga premature yung baby at kailangan muna nilang iwan sa ospital, hindi nila kasamang iuwi si baby. Or katulad ko na nagka-cancer, kailangan kong ma-hospital for quite some time at malayo ako sa anak ko, hindi ako makapag-feed. Yung mga mommies na pagkapanganak, kailangan agad bumalik sa trabaho. Kasi hindi naman lahat, di ba, binibigyan ng maternity leave. Huwag tayong char-char. Merong mga balik trabaho kagad. And yun, yung mga kailangan mo talagang physically humiwalay sa anak mo. And number 4, kapag nagkasakit si baby. Pag nagkakasakit si baby, tandaan nyo, ang best na gamot talaga is yung breast milk natin. Whether you like it or not, doctors. I'm a nurse, so alam mo yun. Meron pa rin kasi mga doktor na formula yung nire-recommend nila. So, whether they like it or not, breast milk is still best for babies. So, number 5 is yung adoption. So, nakakatuwa kasi habang nire-research ko tong topic na to, hindi lang, dito kasi sa Pilipinas, hindi tayo masyadong open ba? Or, di ba, hindi ganon masyadong pinag-uusapan ang usaping adoption. Pero sa abroad, they are very open to adoption. And nakakatuwa na pag pala nag-a-adapt sa Amerika or alam mo yun, sa ibang lugar, nagre-relactate sila. So, it's a very good, eye-opener na, oo nga, pagka nag-ampon pala tayo dito sa Pilipinas, pwede natin gawin to. So, that's the number 5 reason kung bakit naiisip ng mga nanay mag-relactate. Yung mga adoptive parents, kapag wino-workout nila yung kanilang pagbe-breastfeed, ang tawag na natin dito ay induced lactation kasi hindi na siya normal. Kumbaga, ito yung normal na process. Kumbaga, prinilit mo talaga yung katawan mo and I salute those parents for that. Alam mo yon, umampun ka na nga nag-save ka na nga ng isang anghel na nawala ng magulang. Tapos, mag-extra effort ka pang mag-produce ng milk. How cool is that? So, yon yung 5 reason bakit pinipili ng ibang nanay mag-relactate. Yon. Kaya again, wag judgmental, okay? Kasi merong mga tao dyan, ba? Judgmental, wag ganon. Bawal yon. So, next, benefits, papasadahan ko na lang ng very slight. Dahil nga, syempre, lagi nating hina-highlight how important breast milks are for babies. So, number 1 is rich in vitamins and nutrients that provide the baby with the vital nutrients to develop a robust immunity. So, para talagang malakas sila, malakas yung immune system nila, breast milk is really the best. Nung nagkaroon ng pandemic and COVID-19 happened, nakakatuwa kasi hindi nagkaroon ng COVID yung pamilya namin. Like, yung immediate family namin, hindi, lalo na yung mga bata kasi nga, I believe it was really because of the breast milk because nagtatandem feeding ako noon kay Thirdy tsaka kay Moymoy kaya naman talagang ang lakas ng immune system nila. It's also rich in antibodies to fight off viruses and bacteria, again, COVID-19. It prevents infection, respiratory illnesses, and bouts of diarrhea in connection with dun sa lactose intolerant na mga bata. Siyempre, kapag breast milk yung iniinom nila, wala nang tanong-tanong yan. Automatic, pasado na agad sa tiyan nila yan. So, yun yung mga benefits. In a nutshell, those are the benefits.
bukod pa dun yung syempre mas close kayo ng anak mo, iba yung, diba? Things like that. In a nutshell, ito talaga yung importance of breast milk. So, ang dami ko ng sat-sat. Question nila is, how long? How long ba para makapag-relactate? 1 linggo lang ba? May milk na ulit ako. 2 linggo ba? 3 linggo ba? So, personally, I can say na depende to sa nanay. Depende to sa effort mo. Depende to sa katawan mo. Kasi, huwag naman nating puwersahin yung katawan natin. Tapos, lupay-pay tayo. May gatas ka nga, lupay-pay ka naman after, di mo malakahan yung anak mo. So, depende to sa katawan ng nanay. Depende sa effort. But, the experts say that it usually takes up to 1 month. So, wag kang ma-pressure kung 1 linggo na nakalipas, wala pang lumalabas. So, kapit lang. Kasi, di ba, kapit lang. Pag may tiyaga, may breast milk. So, yun. But, yun nga, sabi ng experts, it usually takes up to 1 month. So, wag kang bibitaw. So, next is how to start. Ayan na, pawa namin mong sinabi, naka 10 minutes na ata akong daldal. So, how do you start? Personally, ito yung mga na-try ko. Baka may mga mai-add pa kayo later, pero ito yung mga na-try ko. Number 1, frequent feeding is the most effective. So, 10 to 12 feedings daw kada isang araw. So, ako, only latch talaga. So, basta magkasama kami, unlimited dede. So, walang hintuan yan. Kung kailan niya gusto, wala akong oras na sinusunod. But to get this 10 to 12 feeding times in a day, you need to feed like every 2 to 3 hours. So, yon. Kung hindi mo naman kasama si baby, yun nga, every 2 to 3 hours, mag-pump ka. Number 2, make the baby feed long enough to empty both breast. Alam mo yon, libangin mo siya na mapahaba yung duration ng pagpapadede niya. Huwag niyo siyang pigilan na, uy, 30 minutes ka nang nandyan, tama na, mamaya naman. Meron kasi minsan ganon, aminado ako dyan, kasi kapag ka, alam mo yun, parang nakababad na lang siya. Anong anak, 2 hours na tayong ganito, ano ba, wala na ako nagawa. So, habang nandito tayo sa process na of relactation, tiis-tiis muna. Hayaan mong naka-velcro yung anak mo sa'yo. Number 3, if baby refuses to take the breast, pumping is suggested. So, ito actually yung pinakamahirap kasi 'di ba 2-part process nga siya. Una is to increase or bring back the milk supply. But number 2 is to bring back the baby sa breast mo or actually inumin yung gatas mo. So, if the baby really refuses it, na tayo magagawa, mag-pump ka. So, mag-pump ka muna para lang mai-increase mo yung supply mo. And then, yung pagbabalik, yung part 2 na pagbalik ni baby sa breast mo, mamaya natin pag-uusapan yan. Number 4, make sure that the baby takes the breast deeply into the mouth and sucks well. So, ito yung sinasabi nating tamang latch, tamang pagsuso ng bata sa breast mo. Kasi kapag kunwari yung baby is nakasubo sa'yo, pero sobrang yung ibabaw lang, parang ginagawa nilang nipple or yung parang bote lang ang trato nila, hindi nila makukuha ng husto yung milk. Hindi nila mauubos laman ng breast mo na milk. So, ang ibig sabihin nun, kapag hindi na i-empty yung breast, the logic is may naiipon doon, may natitira doon, so hindi magsusupply yung katawan mo ng more milk. Kasi sabihin ng breast mo, meron pa naman bakit ako magdo-double time para mag-supply or gumawa ng bagong milk, meron pa namang laman. So always make sure na na-empty yung breast mo. Number 5, in connection dito sa number 4, kapag tapos ng mag-feed si baby, it's either pwede ka pang mag-pump, or better yet, I suggest hand expression. So, maraming video about hand expression. I highly suggest na kumonsulta kayo sa mga breastfeeding advocates, sa mga lactation consultants like Nanay Rich. Post ko siya dito. Yan. Si Nanay Rich ay isa sa mga tumulong sa akin para ma-increase yung supply ng gatas ko. Nag-house to house siya, tatawagan mo lang siya, then pupuntahan ka niya sa bahay nyo, and then minsan nag-organize sila with Mother Nurture
shout out to my Maring Lan Perez, nag-organize sila ng parang magkakasama yung mga mommy sa isang venue, and then doon gagawin yung breastfeeding na lactation, yung massage, and then tuturuan din nila kayo kung paano yung tamang latch, and it's really fun. It's really a nice experience. Sana marami pa na ma-organize na ganun sina Mommy Lan and Nanay Rich. And kung wala naman na event na ganun, pwede nyo siyang, again, kontakin through her Facebook account para makapag one-on-one kayo. So, she will teach you the correct compression of your breast, kung paano tamang i-massage yung breast mo. You can do breast compression or massage while breastfeeding and after breastfeeding. So, habang pinapadede mo si baby, massage mo, and then after, pigain mo ng husto para lumabas lahat ng milk at maubos yung laman ng breast mo. Again, ulitin ko, once na empty yung breast mo, it will signal your body na okay, ubos na yung milk, I need to produce again. So, yun yung sekreto paano magi-increase yung milk supply mo. So, yun yung mga pwede nyong gawin. On top of this, mag-take kayo ng mga supplements and lactation treats or drinks if it will help you. Yung iba sinasabi, it does not help them. For me, I can personally say na it really helps me. Galactobombs, Mother Nurture, Avas Lactation Spreads, yan yung mga talagang na-test ko. At every time na umiinom ako, kumakain ako nito, walang palya. Nag-engorge talaga ako. So, I really recommend this products. Again, it might work for you, it might not work for you, pero how would you know if you won't try? So, yun. Other than that, syempre, maraming malunggay. Kung ayaw mo mag-take nitong mga lactation treats, drinks na to, or whatever, maraming malunggay. Sobrang daming malunggay. And, yung iba, sinasabi nila yung fenugreek, yung fennel, brewer's yeast, but then again, our bodies are different. So, merong mga allergic sa fenugreek, merong mga hindi, alam mo yon, yung nagiging iyakin daw yung anak nila pagka umiinom sila ng fenugreek. So, hiyangan. Kaya ako, personally, hindi na ako nag-invest sa ganon. Ang ininvestan ko lang na supplement, as far as I remember, is sunflower lecithin. Para siyang fish oil yung itsura niya. And ang nakikita ko every time that I drink that, nawawala yung mga bukol-bukol sa dibdib ko. Yung mga namumuong gatas, yun, umiinom ako noon kapag naramdaman ko na may bukol. And then after, kapag wala ng bukol, yung hindi na siya matigas, wala na ako nakakapa, back to dun sa normal ko, which is yun nga, yung coffee ng Mother Nurture, ganyan, ganon. So, Galactobombs, ganon. Yun lang ako, hindi ako umiinom ng mga iba pa kasi nga, takot din naman ako. Baka mamaya, kabagin yung anak ko and all, kaya wag na lang. Next is pump. You pump, maghanap kayo ng pump na okay sa inyo para kahit wala yung baby sa tabi nyo or kung ayaw niyang dumede pa sa inyo, pwede kayong mag-pump. Pero our lactation consultants, like Nanay Rich, lagi niyang sinasabi, hindi nyo kailangan yan. Ang kailangan nyo lang is determinasyon. Mag-hand express na lang kayo. So, I respect that naman. But then again, merong mga magulang na they also cannot really latch. And I'm open with that naman. I don't judge them. Lalo na nung nagka-cancer ako. Alam mo yun, kahit gusto kong palatchin yung anak ko, hindi talaga kaya kasi nasa ospital ako. 'Di ba? So, yun. Invest in a good pump. Aymani, Yuha, Mame, ang dami ng brand ngayon. Personally, I use Yuha and Aymani. I haven't tried Mame yet, but then it's promising. I know it's promising kasi isa lang naman ang may-ari niyan. So, hi Ma'am Karen Sartelara. So, siya yung distributor nitong 3 brands na to. And I know that she will not recommend any pump na personally hindi niya ito-try or gagamitin. So, yun na lang yung masasabi ko. So, knowing na she is a distributor of Aymani and Yuha, I know that Mami is okay then. But again, I haven't tried, but soon, hopefully soon, and I'll be vlogging about it. Yun, look for yung swak na pump for you
para ganahan ka. Ang dami ng wearables ngayon, kahit nagtatrabaho ka, pwede ka na mag-pump. Wala nang excuse para tamarin mag-pump. But then again, kung wala talagang budget, Hand Express, use your hands. This is the best pump you could get. It's free. So, yung hands nyo, Hand Express lang. Practice lang sa bahay. And last pala, make sure that you have the correct flange size. Kasi kahit na maganda yung pump na gamit nyo, pero kung mali yung size na gamit nyo, hindi nyo mamamaximize yung pump. Kasi it's the same as pagdede ng bata ng tama, yung deep sucking nila, yun yung katumbas ng correct flange size. So, Karen Sartelara, Miss Karen Sartelara of Aimani Yuha and Mami Lifestyle, she conducts free, alam mo yung tutorial para ma-assist ka. And, yeah, yun lang yung naiisip ko na pwede natin gawin. Kasi yun lang din talaga naman yung ginawa ko. Siguro, how to help your baby. Kasi, syempre, kung nag-a-adjust ka, nag-a-adjust din yung anak mo. Kung nahihirapan ka, nahihirapan din yung anak mo. Kasi, isipin mo, nasanay siya na umiinom siya sa bote na ang bilis-bilis ng tulo. Tapos, biglang pahihirapan mo ako, mother, na kailangan ko dumede at mag-effort sa'yo because sucking from breast is different from sucking from a bottle. So, kung nag-a-adjust ka, nag-a-adjust din siya. So, how do we help them? First is try to have yung as much skin-to-skin contact. Yung talagang sa gabi, nakahubad ka, nakahubad din si baby, is really, really effective. As a nurse, we call this kangaroo care. Ganito yung mga ginagawa sa mga premature babies para lumaki sila and makapag-bond kayo talaga. Tapos yun kasing heartbeat natin, nagsisync sa heartbeat nila. So, nakakalma nyo sila and alam mo yun, it really relaxes both the baby and the mommy. Kaya, try to have as much skin-to-skin contact. Kasi yung init ng balat ni baby at yung init ng balat nyo, yun pa lang, ini-increase nyo na yung bond nyo and ini-increase mo na agad yung milk production mo. Kasi sinesense nung katawan mo na kailangan nitong bata na to ng gatas. So, yun, that's number 1. Number 2, yung mga bata, lalo na yung mga 6 months and below, napapansin nyo, madikit lang yung kamay mo sa pisngi nila, dumidede sila. Like, alam mo yun, meron silang posisyon na pag gumanon sila, automatic, gumaganon yan. So, take advantage nyo yung mga ganitong pagkakataon. I-shoot nyo agad yung dede nyo dun sa bibig niya para ma-realize niya na, okay, ano pala to? Safe zone pala to. Pag pala ginawa ko to dito, makakakuha ako ng milk. So, take advantage of that. Ako, personally, napansin ko nung nagre-relactate ako, si Moy Moy, meron siyang ugali na gusto niyang dumidede nang nakatayo ako. Like, yung sinasayaw-sayaw mo siyang ganyan. Diba? Ang hirap, pero that worked for us. Alam mo yung, karga na nga kita, dumidede ka pa, pero okay lang anak kasi nakikita ko na nag-work it. Lumalakas yung milk ko, dumidede ka, hindi siya fuzzy, hindi siya nahihirapan kumonek sa akin. So, hanapin nyo yung posisyon ng anak nyo na gusto nila at komportable sila para lalo kayong ma-relax na dalawa. So, number 3 is try to nurse when your supply is high. Mararamdaman mo yan. Yung kapag ka parang biglang tubigas or biglang biglang merong laman, ipadede nyo agad. Kung hindi dededein, i-hand express nyo agad. Ilabas nyo agad yung milk na yan kasi your breast is in progress. It's working. So, tulungan nyo. So, para, again, hindi ko alam, ilang beses ko na nasabi, the most effective way to increase your milk supply is to really empty your breast. So, kapag nararamdaman mong may laman siya, i-empty mo yan, Mars. Okay? And last but not the least, some baby, ito na yung worst case scenario, some baby really does not like your milk or refuse your milk. Again, ito na yung worst case scenario kasi alam ko papaluin ako ni Nanay Rich. Some babies would really need to feed. Nabasa ko to and hindi ko to sinubukan kasi hindi ko to sinubukan pero sa dami ng article na ni-research ko bago ko kayo kausapin, isa to sa sinabi nila. So, some baby daw talaga kailangan mong padedein using a baby bottle
a formula milk, to start their hunger. Ano ba yun? Parang anuin mo sila, sasabikin mo sila, uy, gutom ka, ganyan. Tapos, tsaka mo isushoot yung breast mo. So, parang aanuhin mo muna siya. Kumbaga, papakagatin mo muna siya ng konti. And then, pag kumagat na siya, salitan mo ng breast mo. But then, kung meron ka namang pump milk, syempre, wag nang mag-formula, di ba? Hindi naman kailangan mag-formula. Pump mo na lang. Tapos yung na-pump mo, yun yung padidein mo, yun yung bait. Di ba? Yun yung pinaka-bait mo kay baby. Another pwede mong gawin dito, kung kaya na, mag-cup feeding kayo. Para lang hindi kayo mag-bottle feeding. Kasi isa ring rason ba't ayaw ni baby ng breast milk mo at saka ng breast mo per se. Kasi nga, na-experience na nila yung nipple na ang dali ng buhay, higa ka lang na ganyan, tutulo ng kusa yung milk. So, kaya ayaw na nilang dumede sa'yo kasi mahirapan lang sila. So, another, way, naturuan ako ni Nanay Rich nito is to cup feed. It's kind of tricky, but if you actually learn it, it's so easy na. Medyo mahirap lang sa umpisa. Pero, yun nga, pag walang tiyaga, walang nilaga. Pag may tiyaga, may breast milk. So, that's it for this vlog. Kwento ko ba yung story ako? Yun yung story ako. And ito yung mga na-try ko. And hopefully, mag-work din para sa inyo. To Mommy Clarice, maraming salamat for watching my videos, for following me, and for inspiring me to do this vlog. Sobrang thank you kasi na-inspire ako gumawa ng content. And that's it for this vlog. Thank you for watching. Kung meron pa kayong mga request, message nyo lang ako, comment lang kayo dito sa video na to, and I will be happy to serve you. Naks politiko. Charing. So, that's it for today. Thank you so much for watching. Ingat kayong lahat. Bye!